Namayani ang mga first-person na drone noong 2024, pero ngayong 2025, natatalo na sila ng ibang mga drone. Hindi mo nga kayang mag-jam. Itong mga bagong mamamatay na to, hindi sila lumilipad gamit ang radyo, hindi nila ibinubunyag ang kanilang posisyon, at hindi sila natitinag kapag may electronic warfare sa himpapawid. Sa halip, gumagapang sila papunta sa labanan, nakakabit sa 12 milyang haba ng fiber optic na mga kable, tahimik na, nakamamatay, at hindi mapipigilan. Ginagamit na ng Ukraine ang mga ito, at nakakatakot ang mga resulta. Tuklasin natin kung paano gumagana ang mga drone na ito, at kung bakit maaaring gawing walang silbi ang pinakamagandang depensa ng Russia. Hindi madalas sa panahon ng digmaan na masasabi mong nangunguna ang Russia sa inobasyon. Pero ang teknolohiya ng fiber optic drone ay unang ginamit talaga ng Russia noong unang bahagi ng 2024. Pagsapit ng katapusan ng taon, naging mahalagang bahagi na ito ng mga operasyong militar ng Russia at gumanap ng malaking papel sa muling pagbawi ng halos lahat ng teritoryo sa rehiyon ng Kursk na nasakop ng Ukraine at hinawakan ng humigit kumulang 8 buwan, maliban sa ilang maliliit na lugar. Sa panahong iyon, nagsimulang lumitaw ang mga unang Ukrainian na fiber optic drone at nagdulot ng mga casualty sa mga Ruso at sinisira ang kanilang mga kagamitan sa mga unahan. Bagamat may malaking kalamangan ang Russia sa simula, nagsimula na ang labanan para sa pagiging pinakamataas sa pinakabagong yugto ng digmaan ng mga drone at mabilis na humahabol ang Ukraine. Pero bago natin tingnan kung paano dinidevelop at ginagamit ng Ukraine ang mga drone na ito, silipin muna natin kung paano sila gumagana at kung ano ang bumubuo sa kanila. Iba sa karaniwang first-person view drones, sa esensya, ang fiber optic drones ng Ukraine ay simpleng modifikasyon lang ng karaniwang first-person view drone na nagbago na ng paraan ng pakikidigma. Karaniwan, ang first-person view drones ay gumagamit ng quadcopter na disenyo sa isang carbon fiber, aluminyo o polymer na frame. Ang mga elektronikong bahagi ay ikinakabit sa gitna ng frame. Isinasabit ang baterya sa itaas at bago lumipad para sa isang combat mission, ang pampasabog ng drone ay isinasabit sa ibaba. Ang malaking pagkakaiba ay kung paano nakikipag-ugnayan ang piloto ng drone dito. Sa halip na tumanggap ng mga input control mula sa analog o digital na antena tulad ng karaniwang first-person view drones, ang fiber optic drones ay nakikipag-ugnayan gamit ang napakanipis na fiber optic cables na nag-uugnay sa piloto at sa drone. Nakabitin sa ilalim ng drone, kadalasan sa pagitan ng frame at ng bala. Isang malaking ngunit magaan na silindro ang naglalaman ng mahabang rolyo ng magaan na optical fiber na unti-unting inilalabas habang lumilipad ang drone paabante. Ang modipikasyong ito ay ginagawa talagang wire-guided na precision na sandata ang drone. Siyempre, nasamhat man isa ang mga fiber optic na drone ay hindi naman ang unang sistema ng sandata na gumamit ng wire-based na guidance system. Naging tanyag ang mga wire-guided na missile noong panahon ng Cold War. Pero sa totoo lang, nagsimula ito noong unang bahagi ng ika-20 siglo at unang ginamit ng malawakan ng mga Aleman noong ikalawang digmaang pandaigdig. Kadalasang ginagamit ito sa mga anti-tank na missile at torpedo. Ang mga missile na ito ay ginagabayan ng mga signal na ipinapadala sa kanila sa pamamagitan ng manipis na mga kawad na nakakabit sa isang mekanismo ng paggabay na matatagpuan malapit sa lugar ng paglulunsad. Katulad ng sa fiber optic na mga drone, habang lumilipad ang missile, ang mga kawad ay unti-unting nilalabas sa likod nito. Mula noong dekada 50 hanggang dekada 70, ang mga wire-guided missile system tulad ng Pranses na SSTEN SS-11, NTAC at Milan, British Vickers, Vigilant at Swingfire, Aleman na Cobra, Australianong Malkara at Soviet na 3M, 6 Shmel, 9M, 14 Malyutka, at 9K1. 1 Tricon course ay pumasok sa aktibong serbisyo. Gayunpaman, maaaring sabihin na ang pinakakilala at pinaka-epektibong wire-guided na mga missile ay nananatiling ang BMG-71 ng Estados Unidos, Tau M47 Dragon at Mark 48 Advanced Capability o Advanced Capability Torpedo. Ang M47 Dragon ay inalis sa serbisyo noong unang bahagi ng 2000 at pagkatapos ay pinalitan ng Javelin system. At ang Mark 48 ay pangunahing ginagabayan ng acoustic guidance, hindi ng wire. Pero pareho pa ring matibay na sandata ng United States Armed Forces ang tube-launched, optically tracked, wire-guided at Mark 48 hanggang ngayon. Gayunpaman, habang ang wire-guided missiles at fiber optic drones ay pareho ng wire-based guidance at kakayahang maghatid ng precision strikes mula sa malayo,
may malalaking pagkakaiba rin sa pagitan nila. Para sa panimula, mas malawak ang saklaw ng fiber optic drones. Ang pinakamalayo na naaabot ng mga wire-guided missiles na ginagamit ngayon ay limitado lamang sa humigit kumulang 5 milya. Gayunpaman, ang mga pangunahing fiber optic drones ng Ukraine ay may saklaw na humigit kumulang 6.2 milya, habang ang mga drones na may saklaw na humigit kumulang 7.3 milya ay nagiging mas karaniwan na. Ngunit iniulat ng Ukraine na matagumpay nilang naipadala ang mga ito hanggang 12.4 milya ang layo. Medyo malayo pa rin iyon sa 18.6 milyang saklaw na naabot umano ng pinakabagong fiber optic drones ng Russia. Pero mabilis nang lumiliit ang agwat. Ayon sa ulat, nakabuo na ang ika-414 na Strike Unmanned Aerial Vehicle Battalion ng Ukraine ng isang prototype na kayang umabot hanggang 25.5 milya. Kayang magdala ng mas maraming datos ng fiber optic cables kumpara sa mga wire na ginagamit sa wire-guided missiles, kaya't naipapadala ang mataas na kalidad ng video pabalik sa mga operator. Maaring napansin mo kung gaano karami sa mga video footage na nagmumula sa mga drone sa larangan ng labanan. Noong 2025, mas mataas na ang resolusyon ng mga ito kumpara dati. Malaking bahagi nito ay dahil sa high-resolution na video feed na ipinapadala ng mga fiber optic na drone. Ang mas mataas na resolusyon na ito ay hindi lang nagpapabuti sa kakayahan ng mga piloto ng Ukranya na tukuyin at alisin ang mga target, kundi ginagawa ring napakakapaki-pakinabang ng mga drone na ito pagdating sa pagpapahusay ng pangkalahatang intelihensya sa labanan. Hanggang sa mismong sandali na tumama ang drone sa kanyang target. Gayunpaman, hindi iyon ang pangunahing dahilan kung bakit naging game changer agad ang mga drone na ito sa unahan ng labanan. Ang mahalagang pagkakaiba ay kung gaano sila kahirap kontrahin at pabagsakin. Ang mga karaniwang first-person view drone ay tumatanggap ng kanilang mga kontrol at nagbabalik ng video sa pamamagitan ng karaniwang analog o digital na mga antena. Ibig sabihin, ang pagpapanatili ng maayos na koneksyon ng signal, kahit sa malalayong distansya, ay napakahalaga para maabot at makalaban ang mga target. Hindi laging madaling gawin iyon, lalo na kapag masama ang panahon o magaspang ang lupain na nakakahadlang sa line of sight na paggabay. Dahil dito, ang mga patayong antena sa drone ay kadalasang sinasamahan ng mga drone na nagpapalakas ng signal. Pinalalawak ng mga ito ang operational range ng first-person view drone, ngunit hindi nito tuluyang inaalis ang mga limitasyon na dulot ng radio horizon ng lupain. Tulad ng nabanggit kanina, ang mga first-person view drone ay lalo ring nagiging mas madaling tamaan ng mga teknik ng electronic warfare, lalo na ang jamming. Sa simula ng digmaan, ang mga electronic warfare system ng Rusya ay naging paksa ng maraming panlilibak at nagbigay sa Ukraine ng malaking kalamangan sa digmaan ng mga drone. Sa buong 2022 at nakakatawang isipin, ang mga fiber optic drone ay unang naisip di umano ng mga inhinyerong Ukranyano. Ngunit isinantabi agad ito dahil sa pagiging epektibo ng mas mura at mas mabilis na first-person view drone at sa kawalan ng epektibong panggugulo ng signal ng Rusya. Gayunpaman, ayon na rin sa ilan sa militar ng Ukranya, malaki na ang inangat ng Rusya sa kanilang kakayahan sa electronic warfare at ngayon ay may malawak, patong-patong at high-tech na depensa gamit ang electronic warfare. Kasama rito ang maliliit na sistemang nakakabit sa mga sasakyan para protektahan ang mga ito mula sa FPVs, pati na rin ang mas malalaki at mas makapangyarihang unit na kayang pigilan ang malawak na lugar mula sa malayo. Siyempre, malaki rin ang inangat ng Ukraine sa kanilang mga electronic warfare system dahil na rin sa tulong militar mula sa mga kaalyadong bansa sa kanluran at sa sariling diskarte at talino ng mga Ukrainyano. Pero sa isang nakakatawang pangyayari, ibig sabihin nito ay mas madalas nang najajam ang mga first-person view drone ng magkabilang panig, hindi lang ng kalaban, kundi pati ng sarili nilang kakampi. Electronic warfare. Dahil maraming iba't ibang grupo mula sa iba't ibang unit ang gumagalaw sa iisang sektor ng hindi nagko-koordina sa kanilang mga operasyon sa electronic warfare. Dahil sa mga rason na ito, napapansin ng magkabilang panig na hindi na kasing epektibo ang mga karaniwang first-person view drone kumpara dati. Pagsapit ng katapusan ng 2024, hanggang 75% ng mga drone na pinapalipad ng Russia at Ukraine ay napapabagsak na ng jamming, ayon sa eksperto ng militar ng Ukraine na si Pavlo Nerozhny. Ito ang malaking bahagi ng dahilan kung bakit dumarami na ngayon ang mga fiber optic na drone. Dahil gumagana sila ng walang koneksyon sa radyo. Hindi sila kayang i-jam, mahirap silang matukoy,
at kaya nilang lumipad sa mga paraan at lugar na hindi kayang gawin ng karaniwang first-person view drone. Halimbawa, sa mga kalsadang may mga puno sa gilid na ginagamit bilang supply route, gaya ng paliwanag ni Kapitan Yuri Fedorenko, commander ng Ukrainian Specialist Drone Unit, Achilles Regiment. Kung may karanasan ang mga piloto, kaya nilang paliparin ang mga drone na ito ng sobrang baba sa pagitan ng mga puno sa kagubatan o gilid ng mga puno. Kung gumagamit ka ng karaniwang drone, hinaharangan ng mga puno ang signal maliban na lang kung may retransmitter ka. Malapit, kayang lumipad ng mga fiber optic na drone papasok sa mga hangar, bunker, masisikip na urban na lugar o ilalim ng mga puno nang hindi nawawala ang signal. Talagang maganda ang mga ito kapag kailangan mong magpalipad papasok sa isang gusali tulad ng malaking shed o hangar para silipin ang loob. Kung mayroong anumang bagay doon, may kakayahan kang tamaan ito agad-agad. Si Alexander Shkid, isa pang komandante sa Achilles Regiment, ay nagsabi sa Kiev Independent, ang ganitong kakayahan sa pagmaniobra, kasabay ng kanilang resistensya sa jamming, ay nagpapahirap talaga na pabagsakin ang mga fiber optic na drone. May epekto ito hindi lang sa Ukraine at Russia, kundi pati na rin sa mga militar sa buong mundo, lalo na ang mga kanluraning militar na sa ngayon ay umaasa sa jamming at electronic warfare para labanan ang mga drone. Magiging lubos silang vulnerable sa fiber optic first-person view drones, babala ng isang hindi pinangalan ng Ukrainian na source, lalo na dahil wala silang karanasan sa pagpapatakbo sa isang kapaligiran kung saan punong-puno ng first-person view ang larangan ng labanan. Gayunpaman, kahit gaano pa kaepektibo ang mga nakakamatay na sandatang to sa kasalukuyan, hindi sila ang magic na solusyon na magdadala ng tiyak na pagbabago sa digmaan para sa alinman sa Russia o Ukraine. Mahirap silang depensahan at pabagsakin, pero hindi imposible. Ang ilan sa mga solusyon ay umaasa sa simpleng pagiging malikhain ng mga Ukrainian. Isang nakatataas na instruktor sa Dragon Sky Unmanned Aerial Vehicle Training Center sa Kiev, na kinilala lamang bilang Pasha, ang nagsabi sa Telegraph na sa isang pagkakataon, may grupo ng mga sundalong Ukrainian na nakakita ng isang drone ng Russia na lumipad sa kanilang harapan. Napagtanto nilang drone ng Russia iyon, kaya lumabas lang sila at pinutol ang kable. Nagsasagawa rin ang Ukraine ng mga eksperimento gamit ang mga lambat na parang pangisda para sa paghuli ng drone, mga kahoy na pain, mga paraan ng pagputol o pagsunog ng mga kable, at maging ang paglalagay ng mga sundalo na may dalang shotgun malapit sa mga sistema ng artilerya. Isang solusyon na sobrang nangangailangan ng tao, kaya halos hindi ito praktikal. Sa katunayan, ang mga kontrahakbang laban sa mga fiber optic na drone ay hanggang ngayon limitado pa lang sa pisikal na pagpapabagsak sa mga ito, pagkalas o pagharang. At napatunayan na ang mga shotgun ay isa sa pinaka-epektibong maliit na armas para pabagsakin ang mga ito dahil sa pagkalat ng mga bala nito. May mga high-tech na radar system na kayang makadetect ng mga fiber optic na drone hanggang 12.5 milya ang layo. Pero ang presyo ng bawat isa ay higit sa 1 milyong euro at sa kasamaang palad, kulang ang Ukraine ng mga ito para makapagbigay ng epektibong proteksyon sa buong harapan. Ang mga sistemang ito ay naglalabas din ng mga signal na madaling madetect ng mga Russian radar detector. Kaya nagiging vulnerable sila sa mga Russian glide bomb, missile, artillery. Kaya isa sa mga pinakakaraniwang paraan na ginagawa ng magkabilang panig para depensahan ang kanilang sarili laban sa mga drone na ito ay ang pagtatayo ng mahahabang lagusan ng magaang lambat sa mga pangunahing ruta ng lohistika. Ang layunin ay para ang mga drone o ang kanilang fiber optic na kable ay masabit sa lambat at man-neutralize bago pa man makarating sa kanilang mga target. Ang mga lambat na ito ay medyo epektibo rin laban sa mga karaniwang first-person view drone. Dahil dito, ang mga Ruso, partikular na, ay naglagay ng maraming milyang haba ng mga ito sa Kursk at sinakop na Donetsk bilang pagsubok na mabawasan ang matinding pinsalang dulot ng mga drone ng Ukranya sa kanilang mga supply. Pero pagdating sa pagharang, lumalabas na isa sa pinakamadali at pinaka-epektibong depensa laban sa fiber optic o kahit anong drone ay ang simpleng pagsara ng pinto. Sa isang pag-atake na isinagawa ng Ukrainian Unmanned Systems Forces Birds of Magyar Unit noong Abril, isang drone ng Ukranya ang lumipad papasok sa bukas na pinto ng isang bodega. Pagkatapos, umiwas ito sa nakaparadang sasakyan ng Ruso. Tinarget ang isang BMP fighting vehicle na nakabukas ang likurang pinto at tinamaan ang loob ng BMP na nagpasimula ng malaking sunog na tiyak na sumira sa lahat ng nasa loob.
Kung isinara lang sana ang pinto, naiwasan sana ang pagkawala ng milyong-milyong dolyar na kagamitan dahil lang sa isang drone na nagkakahalaga lang ng ilang libo. May ilang limitasyon din sa disenyo ang mga drone na ito sa kasalukuyan. Iyan din ang dahilan kung bakit sa ngayon limitado lang ang matagumpay na paggamit ng fiber optic sa mga puwersang Ukrainian sa mga pinakamagagaling at mahusay na kagamitan na profesional na unit ng drone tulad ng Achilles Regiment o ng sariling drone battalion ng Azov Brigade. Ayon kay Kirill Overes, isang kilalang opisyal ng Ukraine at commander ng K2, na isa pa sa mga nangungunang drone regiment ng Ukraine, mga 10% lang ng drone forces ng Ukraine ang kasalukuyang gumagamit ng fiber optic drones. Ang bigat at laki ng fiber optic spool ay nangangahulugan na kailangan ng mas malaking drone frame na may mas malalakas na motor at mas malaking pangalawang baterya. Ang 6 na miliyang fiber optic cable ay tinatayang may bigat na 2.6 hanggang 3 libra na nagbabago kung paano lumilipad ang drone sa ere. Ang resulta ay isang airframe na mas mabagal, hindi gaanong maliksi at mas madaling pabagsakin gamit ang maliliit na armas kumpara sa karaniwang first-person view drones. Para makamit ang parehong bilis, kailangang gumamit ng mas maraming baterya ang mas mabigat na fiber optic drone na nagpapababa sa abot nito. Dahil dito, karamihan sa mga piloto ng fiber optic drones ay karaniwang nagpapalipad ng mga ito sa mas mabagal na bilis. Kailangang maayos na nakaikot ang nakasunod na kable para maiwasan ang pagkabuhol. At maaaring itumba ng malakas na hangin ang isang nakatigil na drone habang nangangaso ng target sa gitna ng misyon. At habang unti-unting nabubukas ang spool, mas nagiging mahirap paliparin ang mga drone. Ayon kay Narojny, sa simula ng paglipad, maayos ang pagkakagitna ng bigat, pero sa dulo ay madalas na hindi na balanse. Dagdag pa niya, ang mga fiber optic na drone ay sobrang bagal. Ang matibay na koneksyon sa pagitan ng piloto at drone ay nagiiwan din ng pisikal na bakas ng fiber pagkatapos ng bawat paglipad na nagiging kapansin-pansin kapag ito ay nagsimulang maipon. Nang unang ginamit ng mga Ruso ang mga ito sa labanan, nagawa ng mga Ukrainyano na sundan paminsan-minsan ang mga hibla pabalik sa base ng operasyon at sirain ang mga ito. Noong Pebrero, ginawa mismo ito ng mga unmanned aerial vehicle operators sa Karadag Brigade sa labanan sa timog ng Vodiana sa Donetsk Oblast. Sinundan nila ang mga hiblang sumasalamin sa sikat ng araw pabalik sa nakatagong base ng isang Russian fiber optic drone team sa gitna ng ilang gusaling natatakpan ng niebe, at pagkatapos ay inatake ang mga hindi naghihinalang Russian operator gamit ang mga explosive na first-person view drone. Pero kinakaharap din ng mga Ukrainian ang parehong problema. Sabi nga ni Shkid, ang hibla ay napaka-reflective kapag nasisinagan ng araw. At dahil dito, posible mong matunton kung saan ka nagpalipad. Kaya mas mainam na palitan ng mas madalas ang pwesto. Gayunpaman, dahil sa dami ng fiber optic drone na ginagamit sa mga frontline, nababawasan ang panganib na ito. Ngayon, karaniwan nang makita ang mga bukirin na puno ng hibla ng fiber optic cable na kumikislap na parang sapot ng gagamba sa ilalim ng sikat ng araw tuwing umpisa ng tag-init. Sa isang banda, ang gusot-gusot na mga kable ay nagpapahirap sa kalaban na sundan ang mga hibla pabalik sa base ng operator. Gayunpaman, may ilan na kasali sa digmaan ang nagtaas ng babala tungkol sa posibleng pangmatagalang pinsala sa kalikasan na maaaring idulot ng sobrang dami ng fiber na nagkalat sa kanayunan ng Ukraine. Sa ganitong bilis, kapag natapos na ang digmaan, malamang na makakita tayo ng mga grupo ng manggongolekta ng fiber na maingat na naglalakad sa mga bukirin kasama ng mga sapper, nililinis ang libu-libong landmine na naiwan. Pero sa ngayon, ang mas malalaking hamon na kinakaharap ng Ukraine pagdating sa fiber optic na mga drone ay may kinalaman sa pagpapalakas ng produksyon at pagsasanay. Noong unang bahagi ng Abril, sinabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na mula sa simula ng taong ito, mahigit 20 bagong certified na modelo ng drone na may fiber optic na control system ang lumitaw. 11 sa ating mga kumpanyang Ukrainian ang nakapagpakadalubhasa na sa paggawa ng ganitong mga drone at nangako siyang palalakihin pa ang produksyon sa lalong madaling panahon. Matagal nang nakatuon ang industriya ng depensa ng Ukraine sa paggawa ng mga drone sa malakihang bilang. Maraming pasilidad ng paggawa ng drone ang nagsulputan, mula sa malalaking kumpanya hanggang sa ilang mga lalaki na may 3D printer. Bukod pa rito, may mga bahagi na dumarating mula sa iba't ibang panig ng mundo. At maging mga pampasabog na ginagawa sa isang simpleng apartment
sa gitna ng kung saan ay nagsulputan na rin. Kaya ang problema ay hindi sa kapasidad, kundi sa pagkuha ng hibla at ang dagdag na gastos. Hindi tulad noong mga unang araw ng digmaan, ang supply ng lahat ng uri ng drone sa militar ay unti-unting pinangungunahan ng estado ng Ukraine. Hindi na ito mga donasyon at marami ring kompetisyon para sa mga pondo ng budget. Ang isang karaniwang first-person view drone ay maaaring nagkakahalaga ng $400, hindi pa kasama ang presyo ng pampasabog na karga nito. Ang kable ay nagkakahalaga rin ng halos kaparehong halaga at tumataas pa ang presyo habang humahaba ang kable. Ayon sa isang commander ng drone, ang karaniwang kabuang gastos ay nasa humigit kumulang $1,200 bawat isa. Ang mga kable ay sensitibo rin sa pagkasira at ang konektor nito ay madaling madumihan ng alikabok na nagdadagdag ng komplikasyon sa paggawa ng mga drone. At hindi ganoon kadaling makakuha ng kable. Batay sa kapasidad ng produksyon ng Ukraine, ang kakayahang mag-shift sa mas maraming produksyon ng fiber optic ay nangangailangan lang ng matatag na access sa dekalidad na kable. Pero karamihan nito ay galing sa China. Ang mga ready-made na fiber optic spool ay kasalukuyang mabibili sa AliExpress. Gayunpaman, katulad ng ibang bahagi ng drone, ang mga tagagawa sa Ukraine ay naghahanap ng paraan para hindi na umasa sa China. Lalo na't iniulat na kamakailan ay tumigil na ang China sa pagbebenta ng malawakang ginagamit na Mavic drones sa Ukraine, habang pinalalakas naman ang pag-export nito sa Russia. Noong huling bahagi ng Pebrero, ipinakilala ng puwersa ng Ukraine para sa unmanned systems ang Silkworm, isang lokal na gawa na fiber modular optic spool na maaaring gamitin sa first-person view drones at unmanned ground vehicles, na pareho ring madaling tamaan ng electronic warfare sa labanan. Gayunpaman, hindi pa rin malinaw sa ngayon kung paano makakakuha ang Ukraine ng sapat na dami ng fiber na kailangan nito para tuluyang maisakatuparan ang walang humpay na paggamit ng fiber optic drones. Kaya, sa ngayon, sinabi ng isang squad commander na kinilalang si Dmytro sa The Guardian noong Abril na halos 1/10 lang ng mga drone na nagagawa sa workshop na pinamumunuan niya ang fiber optic drones. Mukhang pareho ang bilang na yan sa buong industriya sa ngayon. Tulad ng lahat ng bagong teknolohiya, ang isa pang hamon na kinakaharap pa rin ng Ukraine ay ang pagsasanay o muling pagsasanay sa kanilang mga piloto at operator para magamit ng epektibo ang fiber optic drones. Ayon sa commander ng ika-12 Special Forces Brigade, Azov's Unmanned Systems Battalion, na nakilala lamang sa tawag na YAS, mahalaga ito dahil kung hindi sapat ang kasanayan ng piloto, magdudulot ito ng malaking pagkalugi sa mga ganitong kagamitan at sistema. Dagdag pa niya, medyo marupok ang teknolohiyang ito. Anumang pagkakamali sa paghawak ng drone na ito ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang pagsabog, halimbawa o pagkawala ng kontrol. Ang mga pagkakamali ay maaaring magdulot din ng pagkasira ng fiber optic. Pero sa kabila nito, nagkaroon din kami ng matagumpay na mga pag-atake gamit ang fiber optic na mga drone. Sa katunayan, sabi niya na may humigit kumulang 50% posibilidad na ang isang ganap na gumaganang drone na lilipad sa isang combat mission ay tatama sa target nito. Kung ikukumpara sa tagumpay na rate na 30% para sa mga karaniwang first-person view drone, malinaw na ang benepisyong na ibibigay nila. Walang duda, habang dumarami ang mga fiber optic drone na ginagawa sa mga linya ng produksyon ng Ukraine, gaganda ang kalidad ng mga ito, pati na rin ang kanilang kakayahang pumatay. At habang mas marami pang Ukrainian na piloto ang nagiging bihasa sa bagong teknolohiyang ito, tiyak na tataas pa ang kanilang tagumpay na rate. O baka naman, panahon na lang ang hinihintay bago malaman ng isa sa dalawang panig kung paano epektibong labanan ang mga ito. At magsisimula na naman ang panibagong paligsahan para magpakadalubhasa sa bagong teknolohiya. Malalaman natin sa paglipas ng panahon. Pero anuman ang mangyari, mag-subscribe kayo sa channel para hindi ninyo ma-miss ang mga kwento sa likod ng balita. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.